Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Ang pangalan ko ay RB, 34 years old, may asawa at isang anak. Kakalipat lang namin sa Laguna. Galing kaming Cavite at nanirahan kami roon sa loob ng 5 taon. Dahil nalipat na ako ng trabaho, iniwan na rin namin ang inuupahan naming bahay. Sa lugar na rin yung naganap ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Isang mag-asawa ang may-ari ng inuupahan namin dun. Mabait ang mga ito at hindi na rin nakakapagtakang naging malapit kaming pamilya sa mag-asawa. Isang seaman si Renny, 43 years old, at ang misis niyang si Alma. Sa lugar na rin yung naganap ang hindi ko inaasahan. Isang mag-asawa may-ari ng inuupahan namin dun. Mabait ang mga ito at hindi na rin nakakapagtakang naging malapit kaming pamilya sa mag-asawa. Isang seaman si Renny, 43 years old, at ang misis niyang si Alma, 38 years old. Isang housewife pero may isang medium-sized convenience store. Dito siya madalas tumambay, katabi ng bahay ang tindahan nila na inuupahan naming bahay. Dati itong bahay ng mga magulang ni paring Rene, pero namayapa na ang mga ito. Ay pinaupahan na lang nila ang bahay, kesa naman masira ito sa pagkakabakante. Gabi ako madalas nakakauwi galing sa trabaho, at kapag bakasyon ni paring Rene ay nagiinuman kami sa kanilang bahay. Sa mga panahong ngang ito, dito ko napansin ang angking kagandahan ni Alma. Medyo may kaputian ang kanyang kutis, saktong height lang sa 5 feet at medyo chubby. Hindi ko man pinapahalata pero nararamdaman kong may kakaunti akong pagnanasa kay Alma. Mabait siya sa amin kaya pilit ko na lang tinatago ang aking nararamdaman at respeto ko na rin ito kay paring Rene. Subalit, sa paglipas ng panahon, hindi nagbago ang aking nararamdaman. Kapag nasisilayan ko siya sa tindahan na nakaupo siya sa isang bangko at nakasuot ang napakaiksing manipis na short, napapalunok na lang ako ng laway. Kakaiba talaga ang tama sa akin ni Alma. Minsan nga hindi ko na rin ito natitiis. Tinitignan ko yung ilang sexing larawan niya sa FB account niya at talaga namang pumupunta ako sa banyo para gawin ang bagay na iyon. Habang siya ay nasa aking isipan, mabuti na lang nga hindi ako halatado ng aking misis. Housewife lang rin si misis. Siyempre, maganda pa rin naman siya sa paningin ko at sa kanya ko binubuhos minsan ang init na aking nararamdaman. Pero ikanganga ng iba, minsan nababawasan na rin ang gana mo sa isang tulad na araw na lalo na hindi mo natikman. Ulam na hindi mo natikman kahit pa gaano mo ito kapaborito. Pero hindi ulam ang aking asawa. Asawa ko siya at ayokong maganap ng iba. Kaya hanggang pantasya na lamang ako. Mas mainam na ito kaysa makagawa ko ng kasalanang hindi ko na mababawi pa. Pero mapaglaro talaga ang tadhana. Isang araw, bumili ako sa tindahan ng 1 kilong bigas. Naabutan kong nakaupo si Alma at nakadekwatro. Ngumiti siya nang makita ako at tumayo ako agad. "Uy, buti nandito ka pare. May hingin sana akong pabor." Wika niya sa akin. Siyempre, na-curious ako agad. Tinanong ko siya kung ano yun. Habang pasimple kong ang tinignan, ang bewang niya pababa. Nakashort na naman siya ng maiksi. Kulay pula ito. At mas lalong lumabas ang malalaki niyang hita na nakakapanggigil. Sa panahong ngang yun, wala si paring Rene at nasa barko pa ito. "Marunong ka bang magkumpuni ng ilaw? Napundi kasi yung ilaw namin sa banyo kagabi. Pumutok yung bulb." Papalitan mo lang naman ang bulb yun eh." Sagot ko naman rito. Kasi yung cord ang nakakonect sa bulb. Natatakot ako. Baka makuryente pa ako." "Sige na, marunong ka ba?" "Bumili naman ako kanina ng bulb eh."
Dahil sa ngitingan niyang yun, napapayag niya ako. Hinatid ko muna ang binili ko at nagpaalam kay Mrs. Tumango naman ito, kaya't lumabas ako kaagad ng bahay. Pumasok ako sa 2-story house ni na Alma. Medyo marangya ang pamumuhay ng mag-asawa. May sarili pa nga silang sasakyan eh. Pagkapasok ko pa nga sa bahay, nakita kong nasa hagdan si Alma at ako'y tinawag. Sinundan ko siya paakyat ng hagdanan. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ko sa napakatambok niyang pag-upo. Lihim akong napakagatlabi. Lalo pang tumindi ang init na aking nararamdaman. Sinundan ko siya papasok sa master's bedroom nila. Naamoy ko agad ang mala-floral na halimuyak ng silid. Halatang babae lang ang nakatira at walang bahid ni paring Rene. Naituro sa akin ni Alma ang kanilang banyo. Nakita kong nakalaylay na kawad ng kuryente sa kisame at naputol nga ito. Binigay niya sa akin ang bagong bumbilya. Pinapatay ko sa kanya ang linya ng kuryente dahil ikakabit ko pa ang wire. Tumungtong ako sa isang kahoy na upuan at iniabot ko na nga ang wire na nakalaylay. Binalatan ko ito ng kaunti para ma-expose ang electric wirings at saka ko na nga ikinabit sa kabilang dulo ng putol. Mare, pwede ka bang magputol ng electric tape? Para naman maikabit ko na ito. Utos ko kay Alma. Okay, sige, wait lang ha. At nagputol siya ng 4 na piraso at inabot sa akin. Nang napayuko ako, nakita ko ang napakaganda niyang katawan. Hindi ako nagpahalata, kaya't inayos ko na agad yung aking trabaho. Pero ramdam ko, talaga namang nabuhay iyon. Hindi ko na pinatagal pa ang trabaho ko at nakampuni ko na nga ito. Nagpasalamat sa akin si Alma at ngingiti-ngiti pa sa akin. Niyaya niya nga akong magmerienda sa ibaba na pinaunlakan ko naman. Bago pa ako makalabas ng silid, napansin kong sa ibabaw ng kama niya ang 3 men's magazine. Napangiti ako kay Alma. Nagbabasa ka pala niyan? Wika ko sa kanya. Ha? Ay, naku, wag mo na nga yan pansinin. Wala lang kasi akong mabasa. Naubos ko na ang novels sa bahay. At saka, carry na ang mga yan. Nagdadala kasi siya sa barko. Sa bagay, nakakalungkot nga naman sa barko. Lalo na't malayo sa misis. Siyempre, natural lang naman yan. At saka mas okay na yan kaysa tumikim siya ng iba sa malayo. Ikaw, hindi ka ba nalulungkot dito? Ako? Natigilan sandali si Alma. Iniisip pa nga niya kung sasagutin ba niya ang tanong ko. Alam niyang iyon ang ibig kong sabihin. Pero siyempre, hindi naman na kami mga bata. Kaya't napangiti na lamang ito. Hay, siyempre naman, nalulungkot rin. May pangangailangan din naman ako. Napaisip akong bigla. Ano kaya kung ako yung magpupuno ng pangangailangan mo? Pero siyempre, ayoko namang sulitin ang misis ng kumpare ko. Kaya't bumaba na lang kami at medyo nagiinit na ang aking aura. Sa kwarto nilang mag-asawa. Nagmerienda kami sa lamesa nila sa ibaba. Wala pa ang anak ni Alma, kaya't kaming 2 lamang ang nasa bahay. Tinapay na may palamang peanut butter as soft drinks ang merienda namin na galing rin naman sa tindahan ni Alma. Usual lang ang kwentuhan namin. Walang bagay na kakaiba o kalokohan. Matapos ito nagpaalam na ako sa kanya. 11:00 na nga ng gabi
at may pasok pa ako kinabukasan. Kaya't nagpa siya muna akong mag-FB bago matulog. Tulog na nga sa tabi ko si Mrs. at medyo humihilik-hilik pa. Napansin ko ngang online si Alma, kaya't minessage ko ito. "Bakit gising ka pa?" tanong ko sa kanya. Ilang segundo at nag-reply siya. "Hindi pa ako inaantok eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Di ba may pasok ka pa bukas?" Patulog na ako. Nag-FB lang muna at pampaantok eh. "Anong gawa mo dyan?" Sabay tanong ko kay Alma ng derechahan. Nag-reply naman agad siya. Ibig sabihin, posibleng ako lang ang kausap niya ngayong gabi. Eto, nakahiga lang sa bed. Si Mare, gising pa? Ayan, tulog na kanina pa. Bakit hindi ka pa inaantok? Nagtaybo kasi ako kanina bago kumain eh. Eto, gising pa rin ang diwa ko. Nagpapasexy ka talaga ha? Unang flirt ko kay Alma. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko at nawala agad ang aking antok. Talo ko pa nga yung nagkape. Na-excite akong bigla. Sexy pa rin naman ako eh. Sagot niya sa akin. Napaisip ako ng kalukuhan. Inopen ko ang photos niya sa account niya at nakita ko ang isang picture na talaga namang nakapukaw ng aking atensyon at nakapagdala sa CR. Yung picture niyang nasa beach. Nang mek-mek shorts lang siya at bikini bra na kulay light blue. Paborito ko ito dahil kitang-kita ang makinis niyang katawan. Sinave ko nga ito at sinend ko sa kanya sa messenger. Sa bagay, pag ganito ba naman kaganda eh, mapapauwi ka talaga? Wika ko. Matapos masend ang picture, ilang segundo akong naghintay matapos niyang masin ang litrato. Kinakabahan nga ako eh. Baka lumampas na ako sa linya ko sa ginawa ko eh. Openly ko nang fina-flirt ang misis ng kumpare ko at katabi ko pa ang aking asawa. Loko ka talaga? Itong picture na yan, dalaga pa ako niyan ah. Sa wakas nag-reply siya. Napangiti nga ako at nabura agad ang aking pag-aalinlangan. Nag-reply ako kaagad. Tagal na ba yan? Parang wala ka masyadong pinagbago eh. Pero syempre, medyo chubby na ang katawan mo ngayon kesa dati. Pinuri ko siya para maging positive ang feeling niya sa kanyang sarili. Pero bumawi ako ng kaunti para medyo maging offensive ako. At mapapareply ulit siya sa akin. Eh syempre, nanganak na ako eh. Pero sexy pa rin naman hanggang ngayon. Oo nga pala, kamusta na yung ilaw mo sa banyo? Ayun, okay naman na. Salamat kanina ha. Nakakashower ko nga lang rin eh. Okay naman yung pagkakakabit mo. Eh di mahalimuyak ka ngayon kasi bagong ligo. Mahalimuyak talaga? Sino pa bang gumagamit ng ganyang words? Sige, eh di mabango na lang. Ibig kong sabihin, mabango ka ngayong gabi kasi kakaligo mo lang. Bakit kanina? Mabaho ba ako? Nagaantay ulit siya ng papuri. Sa bagay, babae talaga. Mahilig makarinig ng papuri kahit ayaw pang aminin ng iba. Mabango ka pa rin naman kanina. Yung kwarto mo nga, amoy ng bango mo agad. Pagkapasok ko eh. Nabuhay na lamang iyon ang hindi ko namamalayan. Pasimpleng mga flirt lamang ang ginagawa ko para hindi masyadong halata. Yung tipong pinapa-excite mo lang muna siya at hindi ka dederecho sa main course. Ay ganun? Grabe naman yung ilong mo pare. Medyo may kaunting bahid na depensa si Alma. Ginamit niya ang pare na word para ma-remind ako na misis siya ng aking kumpare.
Pinaparemind niya sa akin ang linya ng boundary. Pero so far, wala pa naman akong nilalampas na boundary. Malakas lang talaga ang pakiramdam ko, kumare. Kaya't napapatanong ako kanina sa'yo tungkol sa magazine eh. Naiintindihan ko rin naman yung mga pangangailangan mo bilang babae. Ginamit ko na rin ang mare para mapakalma siya at makonvince na wala akong planong masama. Which is, totoo naman. Wala talaga akong plano. Sadyang malikot lamang ang isipan ko at ngayon ay gising na gising ang aking diwa. Hindi nag-reply si Alma, kaya't napilitan akong dumagdag. Pero madalas naman sigurong kayong nagkaka-video chat ni kumpare, no? Nako, minsan lang. Kaya pala malungkot ka rin minsan. Pasimple ko namang sagot na nagsasabing kulang sa bagay na iyon si Alma. Oobserbahan ko ang kanyang reaksyon. Puro ka talaga kalokohan, no? Sige Mare, papahinga muna ako at maaga pa ako bukas. Huwag magpupuyat ha. Good night. Tinapos ko na muna ang usapan namin. Ramdam ko ang defensive instance niya dahil hindi siya sanay makipag-usap sa akin ng ganito. Lalo na nga at kumpari ako ng kanyang mister. Mainam na rin ito't ako ito papos para medyo bitin pa rin sa kanya ang usapan. At mas malaki ang chance ko na makakausap pa siya ulit next time. At ang dahilan ko na may trabaho pa ako bukas ay nakadagdag pa nga ng pasimpleng rason na busy akong klaseng tao at walang oras sa pag-flirt. Lumipas rin ng 3 araw at naging busy nga ako sa trabaho. Hindi ko na nga muna kinausap si Alma. Inatupag ko muna ang aking ginagampanang papel sa mundo. Biyernes ng gabi. At medyo pagod ako sa trabaho. Kaya't 9:00 pa lamang ay nasa kama na ako. Si Mrs. naman ay nasa sala pa at nanunood ng drama. Kasama ang anak namin. Mag-isa lamang ako sa silid namin. Nag-open muna ako ng FB at nakita kong online na naman si Kumare. Biyernes na biyernes, nagkukulong ka lang sa bahay mo, Mare. Gumimik ka naman. Biro ko kay Alma para mas malaki ang tsansa na makareply siya. Kesa style ng ibang lalaki na magsasabi ng hi or kamusta. Diyos ko, kahit retarded, hindi ka papansinin kung gano'n ang klase ng approach mo. Hindi ako mahilig gumimik. Bakit kwento sa akin ni pare? Madalas ka raw tumagay noon. Lol, noon yun. Iba na ngayon at saka may mga anak na ako, no? Wala namang masamang gumimik ka rin paminsan-minsan, di ba? Bad influence ka talaga. Susumbong kita kay kumpare mo. Sige. Sira? Baka nga suportahan pa ako nun eh. Saan naman ako pupunta ha? At saka sino naman pwede kong makasama? May sayawan sa downtown. Bakit hindi mo itry? Wala ka bang mga tropa na misis rin? Misis mo? Pangbawi niya sa akin. Hindi mahilig sa labas yun eh. Bukod sa kanya, syempre. Naku, wala na akong kaibigan dito. Malalayo na sila. Di samahan na lang kita. Pasimple ko namang pagbibiro sa kanya. Pero may konting bahid ng katotohanan. Loko? Hindi papayag yung misis mo nun, no? Ikaw naman tong malulungkot mag-isa dyan sa kwarto mo. Okay lang. Kaya ko pa naman. Sariling kayod na lang, no? Dahil mapagbiro ang aming usapan. Sakto lang rin, napabiro ko siyang i-inquire kung ginagawa niya ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Simple, hindi obvious, at safe. Loko ka talaga?
Hindi ko gawain yan, no? All caps pa siya. So, ibig sabihin, gets niya ang aking biro. Pero syempre, mag-play innocent muna tayo para hindi masyadong halata. Ano bang sinasabi mo? Ikaw talaga. At dahil dito, siya tuloy ang nagmumukhang dirty-minded at nagmumukhang sabik sa bagay na iyon. Ano ba yan? Ikaw kasi? Kung ano nung pinagsasasabi mo? Ayun, huli ko na siya. At dito ko aatake ng medyo seryoso dahil nasa good mood siya at mas mataas ang tsansa na umamin. So ibig sabihin, hindi ka nagsosolo. Nako, kaya pala madalas kang nalulungkot. May kaunting patawa sa dulo para hindi nga masyadong seryosong dating. Kasi kung seryoso masyado mabilis babalik ang pagiging defensive ng babae. At hindi ulit aamin yan at magiging negatibo ang epekto sa'yo. Loko ka? Hindi naman yun ang batayan ng kaligayahan, ano? Nako, dyan ka mali, Mari. Kasi kailangan rin ng taong ganun. Inimbento talaga yon para maging masaya ang tao. Sinong nag-invento? Ikaw? Ayun, defensive na naman siya. At tila, nilalayo sa kanya ang usapan. Pero feel ko malambot pa rin ang defense niya. Kaya't aatake akong muli. Sira, totoo lang yung sinasabi ko. Ako minsan ginagawa ko yun. Nakakabawas ng stress. Kasi kahit sandaling kaligayahan lang talagang mararanasan mo. Sa sinabi kong ito hindi niya maiiwasang imaginein na ginagawa ko ang bagay na iyon. Dahil parang pa-advice ang dating. Hindi halatang bastusin. Kumbaga nga 40% bastos lang siya. At 60% seryoso. Pero totoong baliktad siya. Basta, never ko pang natry yun. As in, imposible naman na hindi ka nakakaramdam ng init, di ba? So kung ganun, wala kang ginagawa? Nabanggit ko man ang init, hindi halatang bastusin. Kasi seryoso na ang datingan ko ngayon. Wala? Bakit hindi mo subukan na mag-video call kayo ni kumpare? Sigurado akong mag-e-enjoy kayo. At kung makakita kang ginagawa ang bagay na yon sa sarili mo at nasa video pa, ay ganun. Naku, nakakahiya naman yun. Hindi yan. Natural lang yan, mahihiya ka sa simula. Pero sa katagalan masasanay ka na rin. So madalas kong gagawin, ganun? Naku Mari, walang problema kung madalas mo yung gawin. Walang masama dun. Nakakabawas siya ng stress at nagpapaligaya pa sa'yo. Promise yan. Grabe, may promise pang ka-etsusan. Pero, nanonood ka naman ng video, di ba? Seryoso kong tanong. Sa puntong ang ito, wala na siyang defense. At kung gagamitin ko naman ng tama ang mga baraha ko, mapapaamin ko pa siya ng mga bagay-bagay na siya lamang at ang mister niya ang nakakaalam. Oo naman, minsan. Nagiinit ka naman ba pag nakakapanood ka ng video? Lol, syempre. So, nagiinit ka habang nanonood? Pero, hindi mo man lang sinubukang itry? Na gawin ang bagay na yun? Hindi, no? Subukan mong sabayan. Mag-i-enjoy ka rin naman sa ganun. Oo, kaya sige na, gawin mo na. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ang tagal niyang hindi nag-reply. Hanggang magta-2 minuto na nga. Pero hindi pa rin siya nagre-reply. Ano na? Ginawa mo na ba? Tanong ko naman sa kanya. Oo, may niyang sagot. Good sign? Posibleng ginawa na nga niya. Ayoko naman mag-request na mag-send siya ng picture.
Baka umatras. Ano namang pakiramdam? Masaya pala? Grabe. Nag-init ako dun. Ginagawa mo pa ba? Tanong ko pa sa kanya. Oo. Sige lang. Ituloy mo lang, Alma. Ako rin dito talagang nag-iinit na. Ni-imagine kita. Napakaganda mo. Huwag naman mong sasabihin kahit kanino, Bi, ha? Lagot ako kay Rene nito. Ramdam ko ang init ni Alma. Tinanggal ko na ang limits ko at lumampas na ako sa linya. Oo, Alma. Sikreto lang natin to, ha? Ginagawa ko rin yung bagay na yan sa aking sarili. Natigilan naman ako nang biglang kumatok sa pinto si Mrs. at ako'y tinatawag. Han, bakit nakalak to? Sandali. Binuksan ko ang pintuan. Ba't ka naglock? Hindi ko napansin. Teka, CR lang ako. Excuse ko kay Mrs. At dumiretso ako sa banyo. Isinaksak ko ang earphones ko sa cellphone at nilock ang pinto ng banyo. Nagreply ako kaagad kay Alma nang tinanong niya kung talaga bang nabuhay na ito. Kanina pa buhay na buhay, Alma. Sige na, gawin mo na ulit. Ilang segundo pa nga bago nagreply si Alma. Kanina ko pa nga ginagawa, Bi. Grabe, ang saya pala. Mas masaya sana kung nandyan ako, Alma. Binuksan ko ang gripo para maingay sa loob. At nilapit ko ang mic ng earphone ko. Tsaka ko tinawagan si Alma. Narinig niya agad ang lagaslas ng tubig. Nasa banyo ka? Tila nga hinahabol ni Alma ang kanyang paghinga. Ramdam ko ang init niya habang ginagawa ang bagay na yun. Oo, Alma. At ginagawa ko rin ang bagay na ito. Iniisip ko na tayong dalawang magkasama ngayon. At ginagawa natin yun. Grabe, Bi. Ang saya pala nito, no? Nababaliw na nga si Alma. First time kong marinig ang boses niya. At talaga namang ang init ay gumuhit sa aking katawan. Ilang minuto pa nga ay natapos na nga kami ni Alma. O sige na, good night na at baka kung ano pang mangyari sa ating dalawa. Tila may hint dito na gusto pa nga ni Alma. Mukhang nag-enjoy nga siya ng sobra sa aking isipan. Nabingwit ko na rin si Alma. Nahuli ko na ang isdang ilang taon at buwan kong pinagpapantasyahan. Satisfied akong lumabas ng banyo at nagpahinga na rin. Hindi alam ni Mrs. ang password ko sa FB account ko. Kahit gumawa ako ng picture album na ako lamang ang nakakakita. At doon ko sinave ang mga pictures na pinadala sa akin ni Alma. Dahil weekend, nagkulong ako sa bahay at nanood ng TV habang naglalaro lamang sa sala ang anak namin. Si Mrs. naman ay abala sa paglalaba sa likod bahay. Bandang 2 p.m. nang tawagin niya ako at utusang bumili ng powder detergent. Siyempre, doon ako sa tindahan ni Alma pumunta. Naabutan ko nga siyang nakaupo sa bangkuan. Pinati ko siya at nakangiti ako. Nagulat nga siya sa akin at lumapit kaagad. Psst! Ang ginagawa mo rito? Bibili ng sabong panlaba, yung powder. Okay. Bakit? Akala mo ba ikaw ang sadya ko? Pagbibiro ko kay Alma. Loko ka naman? O ano? Dinilit mo na ba yung mga isinend kong picture sa'yo? Oo naman. Inabot niya sa akin ang sachet ng sabon. At sa puntong ito,
Sinadya kong titigan ang kanyang napakagandang katawan. Sabado, nag-outing kami ni Mrs. kasama ang anak namin. Sa isang swimming pool resort kami nagpunta at doon na rin nag-overnight. Enjoy rin ng ganitong mga moment lalo na't kasama mo yung pamilya mo. At nakakalimutan mo ang mga hinahanap mo o hinaharap mo araw-araw. Kinagabihan, pinost ko sa FB ang mga pictures na kuha ko buong araw. May ilang likes kaagad ito at ilang pagbati ng mga kaanak namin at kapamilya. Isang wow emoticon ang napansin ko at galing ito kay Alma. Ilang araw na rin pala nung last naming usapan. Hindi niya man lang ako minessage ng isang beses. Medyo disappointed ako. Pero syempre, baka naman natatakot din siya or nilalabanan niya ang kanyang sarili na gumawa ng kalokohan. Ako naman ayoko namang umasa rin na bibigay siya sa akin. Nakita kong online siya, kaya't minessage ko siya kaagad. Binati ko nga siya at kinamusta. Naghintay ako ng reply pero wala Umabot ng 15 minuto pero nisin hindi niya ginawa. Siguro busy siya kaya hinayaan ko na lamang. Nagpa siya nga akong manood ng TV sa kwarto na nirentahan namin. Nasa banyo si Mrs. at naliligo habang ang anak naman namin ay naglalaro ng mga dala niyang laruan. Bandang 11:00 ng gabi at nagpa siya nga akong mag-online ulit. Tulog na pareho ang mag-ina ko at susunod na rin sana ako nang makita ko ngang nag-reply si Alma. Okay naman daw siya at kinamusta niya rin ang aking mag-ina. Online pa siya kahit namang sinagot ko kagad. Ilang segundo pa nga. Nakita niya ang message ko at nag-reply siya. Mabuti naman at nag-outing kayo. Madalas kasi, nasa loob lang ng bahay yung misis mo Oo nga, yayayain ka rin sana namin kaso lang, baka busy ka sa tindahan. Mukhang si Mrs. agad ang tinapik niya. Umiiwas na posibleng mag-flirt ako ulit. Hinayaan ko na lamang muna at baka magmumukha akong desperado kung magpupumilit ako. Naku, oo. May hinintay rin kasi akong delivery kanina. Next time, sama ka na sa outing ha? Dito ko na nilatag ang bitag. Try ko kung free. Ayun, umagat. Oo, para makita rin kitang nakabikini. At tinapos ko ito sa isang pabirong flirt. Loko ka talaga? Hindi naman ako nagbibikini. Taba ko kaya? Siyempre, gusto niyang marinig ang isang papuri sa sinabi niyang mataba siya. Pero iiwas ako sa ine-expect niya. Sarap kayang tignan ng medyo malaman. Lalo pa, kung makikita ko yung maputi mong mga hita, kaunting papuri na hinaluan ko ng katotohanan. Dahil hindi ko sinabing hindi siya mataba, bagkus ay sinang-ayunan ko siya. Pero pinuri ko pa rin. Mas mainam ito para mas tanggap niya ang kanyang sarili. Kesa bulahin mo siya na kasing sexy na Miss Universe, baka hindi na ako magkaroon ulit ng chance. Hinaluan ko na rin ng mapilyong mga salita para mapukaw ulit ang kanyang pagkainit. Kumpiyansa nga ako na mapangiti ko ulit siya. Puro ka na naman kalokohan. Hindi ko gustong sayangin yung oras mo sa kalokohan, Mari. Totoo yung sinasabi ko. Iba talaga ang dating ng katawan mo. Yung tipong napapakagat labi talaga ako kung mapapadaan ka. Loko ka talaga? Oo naman. Napakagat labi nga ako last time iba naman kasi yun. Mukhang umi-epekto na naman ulit
ang kamandag ko kay Alma. Medyo nagpapabata na at palandi na ang style ng reply niya. Tinaas ko pa ng kaunti ang level ng aking pakikipagharutan. Ngayon nga, tinitignan ko tong isang picture mo sa FB. Ha? Anong picture? Etong nasa beach. Iyan na naman. Huwag mong titigan. Baka naman matunaw ang taba ko dyan. Kakagigil nga eh. Yung hita mo ang kinis. Grabe. Napaka-sexy mo. Ganun? Gigil ka na ah. Siyempre. Ang hot mo kasi, Mari. Loko ka. Misis ako ng kumpare mo. Baka nakakalimutan mo ah. Hindi ko naman nakakalimutan yun. At saka, wala naman tayong lihim na relasyon. Mukhang nilalaro niya sa akin. Ang guilt trip na yun. Mahirap makarecover sa ganito. Either pilitin ko or aatras ako. But kapag mag-fail, hindi ko na pwedeng ma-flirt ang pinagpapantasan kong babae. Mabuti nang malinaw tayo doon. Oo naman. Ayoko rin namang manghimasok sa inyo ni pare. Kung sa atin lang din naman, parang panglabas init. Oo naman, ayoko rin namang manghimasok sa inyo ni pare. Yung sa atin lang naman parang panglabas init. Lalo na sa malamig na gabi. Loko-loko, ilabas mo kaya yung init mo sa misis mo. Nilabas ko na kanina. Eto nga tulog Napagod siguro. Siyempre, hindi totoo yun. Sinalag ko lang ang guilt trip niya sa akin. Ay, iba siya? Pinagod mo talaga si Mare? Oo. At saka, pagod rin yun maghapon sa pool. Pero ako dito, meron pa namang reserba. Style lang, para magmukhang macho at mahaba ang resistensya. Di ikaw na ang malakas. Oo naman, kaya baka ikaw. Hindi mo rin kayanin to. Simpleng pagmamayabang na may halong init. Sinusubukan ko ulit kung kakagat si Alma at nang malaman kong interesado pa rin sa akin. So far naman, hindi pa rin siya tumitigil sa pagre-reply. Bakit ako? Painosente ulit si Alma. Obviously, alam naman niyang nasa isipan ko. Mukhang game na naman siya. Nakakagigil ka kasi Kita pa lang panalo na. Tapos yung labi mo, sarap halikan. Asan ka ba ngayon, Mare? Andito sa bed. Ano namang suot mo? T-shirt at shorts lang. Maiksing shorts? Oo. Mare, gusto mo ba gawin ko ang bagay na yun sa'yo? Mas lalo kong nilinaw para mas sigurado ako. At mas nakadagdag pa ito ng init dahil nga mapapa-imagine siya na ginagawa namin ang bagay na iyon. Grabe ka, B. Magkakasala ako kay Rene. Pampalabas lang ng init to, Mare. Habang wala si paring Rene, di ako muna ang magpupuno. Para hindi ka na nalulungkot dyan. Mahirap na. Kesa naman ano pang gawin mo. Gigil na rin ako sa'yo, Mare. Grabe ka naman, B. Nagiinit ako sa'yo Kung nandito ka, baka ginawa ko na ang bagay na iyon. Pag uwi ko talaga dyan, Mare, lagot ka sa akin. Unti-unti ko nang napapasunod si Alma sa aking mga kagustuhan. Init na init ito sa akin at 2 beses ko siyang nakaka-chat. Wednesday na nga ng hapon, maaga akong nakauwi. Wala pa sa bahay ang anak ko at nasa bayan naman si Mrs. Bumisita ako sa tindahan ni Alma. Nadatnan ko nga siyang nakaupo roon. Binati ko siya, pero hindi na tulad ng dati. Pinansin ko kaagad ang kanyang kaseksihan. Ngumiti lamang siya sa akin
at tinanong kung bakit maaga ako. Nakiusap ako kung okay lang na pumasok ako sa tindahan. Pinagbigyan naman niya ako. Tinabihan ko siya sa bench na kahoy. Hindi kami kita sa labas dahil nakatakip sa amin ang may salamin na aparador sa harap ng tindahan na puno ng mga paninda. Tinitigan ko ang kanyang katawan habang siya naman ay abala sa pagbabasa ng isang nobelang gawa ng Pinoy. Pinansin ko muli ang sexy niyang katawan. Umiti lamang siya pero hindi naman niya ako tinitigan. Hindi ko maipaliwanag pero malakas ang loob ko sa panahong to. Kumpiyansa ako na hindi papalag si Alma kung sakali ngang hawakan ko ang kanyang braso. At ginawa ko nga ito. Nagulat siya sa ginawa ko at nilayo niya ang kamay ko. Oh, baka naman may makakita sa atin. Wala namang tao? Sagot ko naman sa kanya. Kahit na, mahirap na. Baka may makasilip dito. Okay, baka may makasilip. Kabado ka talaga masyado, no? Hinimas ko ang likuran niya. Hindi naman siya pumalag, kaya't hinimas ko pang muli ilang beses ang kanyang likod. Minasahe ko ang batok niya and ang scalp niya ng kaunti. Nakaponytail ang buhok ni Alma, kaya't hinawi niya ang kamay ko. Binalik kong muli sa likod niya ang kamay ko at tumabi pa ako sa kanya. Dikit na ang gilid ng katawan namin at inakbayan ko muna o inakbay ko ang kamay ko. Tila hindi naman pumalag si Alma. Mukhang nag-e-enjoy na rin. Hinalikan ko ang gilid ng ulo niya. Sabay singhot muli sa kanyang buhok. Bumaba ang halik ko sa may tenga niya. Pero tumigil ako dahil nga baka makiliti ko siya. Ang nakaakbay kong kamay ay binaba ko papunta sa kanyang bewang at niyakap ko ito at saka hinila palapit sa akin. Umakyat muli ang kamay ko at hinawakan ko ang gilid ng ulo niya at pinasandal ko siya sa aking balikat. Sumunod naman si Alma. Para na kaming magkasintahan sa pwesto namin. Bumaba muli ang kamay ko upang yakapin ang bewang niya at hinalikan ko siya sa noo ng palambing. Ang sexy mo talaga, Mare. Nakakagigil. Bulong ko ulit sa kanya. Kinurot niya ako sa tiyan pero hindi pa rin siya sumasagot. At patuloy pa rin sa pagbabasa. Dahil nga malapit ang mga mukha namin, hindi na siya nakatanggi nang hinalikan ko siya sa labi. Masidhi ko siyang pinaghahalikan. First time kong maka-lips to lips si Alma at talaga namang init na ako sa kanya. Dahan-dahan naman niya akong niyakap. Nagpadala na sa init si Mare. Nagpatuloy ang halikan namin ng ilang segundo. Bigla siyang huminto at nilayo ang mga kamay ko. Uwi ka na, bulong niya sa akin. Pero bigla ko nga siyang niyakap mula sa likuran at kinabig palapit sa akin. Inalikan ko nga siyang muli sa labi. Lumabad siya ulit sa akin. Todo bigay siya sa akin. Iniga ko siya sa kama at sinimulan na ngang gawin ang dapat na kanina ko pa inumpisahan. Agad na nga akong pumesto at hindi na ako nagsayang pa ng oras at kitang-kita ko sa ekspresyon ng mukha ni Alma na talaga namang enjoy siya ng mga oras na iyon. Hindi malaman kung saan ibabaling ang ulo. Andoon nga hawak siya sa kanyang ulunan. Andoon hawak siya sa aking braso. At grabe ang higpit ng pagkakahawak niya rito.
Ako naman ay talagang ngiting aso dahil sa wakas natupad ang aking pangarap. Pangarap na talaga namang makuha ko si Alma. Wala na ngang makakapigil sa amin ng mga sandaling iyon at tuluyan na nga kaming nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Parehas nga naming narating ang dulo, pawisan at lupaypay kaming pareho. Dahil nga sa naganap sa amin, hindi na nga ako nagtagal pa sa tindahan nila Mare at malapit ng mag-alas 5. Makaabutan pa ako ni Mrs. na nandito nakatambay. Umuwi ako agad at naligo. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ganun lang pala yun? Ay, nagawa ko rin ang aking pangarap. Tila nawala sa akin bigla ang lahat ng init sa katawan. Kumbaga, naibus ko lahat doon kay Alma. Matapos ang pagmumuni-muni ko, nakaramdam ako ng konsensya. Nagtaksil ako kay Mrs. Oo, inaamin kong may ilan na rin akong naka-textmate o naka-chat noon. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataong pumatol ako sa ibang babae. Simula nang ako ay ikasal. Para akong nahihiya na hindi ko naman maipaliwanag. Dumating si Mrs. at tulad nga ng dati, itinago ko ang aking nararamdaman. Ayoko mahalata ni Mrs. Habang nasa sala nga ako, tinitigan ko ang aking anak. Abala ito sa pagdodrawing sa ibabaw ng lamesa. Nilapitan ko siya at hinalikan ko sa kanyang noo. Tinanong ko kung ano ang ginuguhit niya. Sabi naman niya ay kotse raw. At may mga pulis at kriminal. Napangiti lang ako at kinausap siya ng sandali. Nung gabing ang iyon, hindi ko na muna kinausap si Alma. Lumipas ang 1 linggo. Hindi naman naging awkward ang turingan namin ni Alma kahit pa may nangyari sa amin. Hindi lang talaga namin pinag-uusapan yun kapag personal kaming nagkakaharap. Hindi ko pa nga siya chinachat o nilalandi man lang. Lumipas na rin ang pangungonsensyang nararamdaman ko. Mukhang bumabalik na sa rati ang aking pakiramdam. Isang gabi, abala ako sa aking sinusulat sa mga papeles para sa isang insurance company. Nang biglang mag-message sa akin si Alma. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin. Nabuhayan ako ng loob at agad ko nga siyang nireplyan. Eto, may sinusulat para sa insurance. Kamusta? Social lang ang pakikipag-usap ko sa kanya o casual. Wala kasi ako sa mood ngayon. Tinignan ko rin si Mrs. na nasa salat nanunood ng TV. Matapos nga itong makapaghugas ng pinggan. Eto, nakahiga sa kama. Tumaas ang aking kilay. Damdam kong nasa mood makipagharutan si Alma. Mukhang siya na ang nagsisimula ng usapan at parang naghahabol na. Talaga? Patingin nga. Pilyo kong reply. Wala pa rin naman ako sa mood. Pero ayoko namang makahalata si Alma na para bang umaayaw na ako. Sinipat ko naman si Mrs. Nakatalikod siya sa akin. Abala sa panonood ng TV. Eto, nag-send ng picture si Alma. Maputi at makinis ang kanyang kutis. Tinablan kagad ako ng init. Mukhang nasa mood ka ngayon ah. Miss mo na ako, Mare? Medyo lang. Punta ka naman dito kahit sandali lang. Gawin natin ang bagay na yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumayo ako at nagpaalam kay Mrs. Sinabi ko may bibilhin lamang ako sa labasan. Pumayag naman si Mrs. Kaya't dali-dali akong lumabas ng bahay. Nang nasa gate na ako ng bahay nila Alma, nag-message akong nasa labas na ako. Pinagbuksan niya kaagad ako. Pagkapasok ko nga sa gate,
Niyakap ko kagad si Alma at naghalikan kami kagad. Madilim sa harapan nila Alma at mataas ang gate nila kaya't hindi kami nakikita sa labas. Binuksan ni Alma ang pinto sa likod ng tindahan at pumasok kami sa maliit na silid kung saan ang kanyang kama. Agad ko nga siyang inihiga roon at madaling-madali kong hinalikan ang kanyang mga labi. Hindi na talaga kami mapipigilan. Talagang kinain na kami ng init ng aming mga katawan. Muli ay naganap sa amin ang bagay na iyon. Buti na lang nag-iingat ka. Siguradong buntis ako sa dami nun. Biro niya sa akin. Medyo nahimasmasan ako sa mga sinabi niya. Ano nga kaya ang gagawin ko kung sakaling mabuntis siya? Siguradong katakot-takot na kahihiyan nito kung nagkataon. Muli ay nalokoban ako ng konsensya pero ngayon ay may halo ng pangangamba. Anong gagawin ko kung mabuntis ko si Maring Alma? Ilang beses itong tumatak sa aking isipan at lumitaw ang imahe ng aking asawa at anak sa aking harapan. Ano kaya kung may nailabas ako sa loob nang hindi ko nalalaman? Nagkaroon na kaya siya? Hindi ko na muna siya i-chat. Ang mga bagay na ito ay talagang nakapagpadagdag problema sa akin at hindi ko maiwasang ma-stress, kakaisip. Natatakot ako at nakukonsensya. Ayoko nang maulit pa itong muli. Naawa na rin ako kay Mrs. Mahal ko ang aking asawa at aking anak. Taksil man ako, hindi ko pa rin ipagpapalit ang aking Mrs. Talagang nadala lang ako ng init at pagnanasa. Ikaw ba naman may magandang kumare? Ngayon na pagbigyan ko na ito, siguro'y nararapat na tigilan ko na ito. Wala sanang mabuo dahil kung pang nagkataon lagot ako sa aking minamahal na asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento na sana po ay nagustuhan nyo. Huwag niyong kalilimutang pindutin ang subscribe button para sa bagong mga kwento pa na ibabahagi. At i-follow nyo na rin ako. Maraming salamat!